Uncle, sumasakit yung ngipin ninyo. Mga 2 months na siguro. Ipapa-head CT scan ko po kayo. Ha? Akala ko ba, you already learned from your past mistake nung nabuntis ka? Yung pala, tanga ka pa rin pala. Pag hindi ka tumigil, baka kalbuhin kita. Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa matanda. Bumatol ka! Chang! Halika! Bumalik ka dito! Moira, pasensya na po! Sir, may brain abscess po kayo. May namuo pong lana sa utak po ninyo. Iyain sana kita mag-dinner. Dinner po? May sasabihin lang ako sa'yo. Ba't niyanin mo pang mag-dinner si Annalyn? Sasabihin ko na kay Annalyn na ako ang tatay niya. Michael! Maraming salamat sa paghatid mo sa amin, ha? Wala na naman ho. Ay, naku, Chang. Magsasawa ho kayo ng kakapasalamat dyan kay Michael. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Lynette? Nako, matagal na ho. Nandyan yan nung ipanganak ni Lynette si Annalyn. At saka, siya din ho yung may-ari ng talyer kung saan ho nagtrabaho si Lynette. At saka, doon din ho sila tumira ni Annalyn nung nasunog ho yung bahay niyo. O kasi ayaw niyo na ho silang pabalikin doon sa bahay. Di ba ang bait niyo ho? Tuloy po. Hindi, pero ito po yan. Si Michael ang parang tumayong tatay-tatay ni Annalyn. Ay, oho, para ho talaga silang pamilyang tatlo. Kulang na lang ho bahay-bahayan. Eh, ang tanong nga kailan kaya magiging juwa-juwaan? Huwag kang mag-alala. Best in waiting tong kumpare natin. Kayong dalawa, tumigil na kayo Ay, Michael, salamat sa paghatid sa amin. Pasensya na. Pasensya Anytime, na. Lynette. O nga pala, sa susunod yung check-up, Chang Susan, sabihin nyo lang sa akin na pwede ko kayong samahan ulit. Michael, kung ako ikaw, lagi kang magdidikit dito. Doon, kay Cromwell. Yun! Sabi na nga ba narinig mo yun, ha? Oo, kasi pag dumidikit ka sa kanya, lalong umaangat ang pagkagwapo mo. Todo na ho ba yan? I'm sorry. Sige po, susundin ko yun. Hindi mo kalala. O paano, Lynette? Paula na ako. Ay, kami din, Lynette. May gagawin pa kami nitong pogi kong asawa Kumakatawa ka. Salamat sa inyo Kaya ingat kayo. Chang, bye-bye po. Pasensya na, ha? Hindi ka tuloy nakapag-apply sa trabaho. Dahil sa akin, naabala kita. Chang, huwag na akong isipin yun. Bukas na lang pa ako maghahanap ng trabaho. Alam mo, Lynette, alam ko naman na hindi tayo agad magkakasundo At lalong hindi kita pipilitin. Pero hihintayin kong tanggapin mo ako sa pamilya mo. Alam mo, noon pa man, inggit na ako sa'yo Bakit naman ho? Kasi ang daming nagmamahal sa'yo. Lalong-lalo na si Annalyn. Samantalang ako, wala. Wala akong asawa, wala akong anak. Ni kaibigan, wala nga ako Kaya siguro, sa'yo ko na ibuntun lahat ng mga sama ng loob ko. Ang mga galit ko. Ang mga inggit ko. Bakit ako walang kasama? Masipag naman ako. Nakapag-aral naman ako. Mas may pera naman ako sa'yo. Pero, wala bakit ikaw meron? Kaya siguro kita minaliit. Kasi, iniisip ko, pag inaliit kita, liliit ang tingin mo sa sarili mo at mawawala lahat yung mga taong nakapaligid sa'yo. At hindi mo ako iiwan dahil sa totoo lang, ang kinatatakutan ko sa lahat ay ang mag-isa.
habang buhay akong magsusorry sa'yo. Chang, hindi na po kayo nag-iisa. Nandito na kami ni Annalyn. Salamat. Salamat. Nagkaayos na kayo ni Alex Susan. Sabi ko sa'yo meron talagang dramahan tuwing hapon Sayang hindi natin napanood. Hindi naman sa ganon, pero parang mas naiintindihan ko na siya. Tsaka parang kahit papano, gumaan na rin yung pakiramdam ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun kaya ko nang kalimutan lahat ng mga ginawa niya sa akin. Oo naman, ang importante nag-uumpisa na yung healing. Mahirap naman na kasama mo yan araw-araw sa bahay. Tapos, ang bigat-bigat ng damdamin mo, di ba? Ang galing talaga ng timing, no? Timing ka dyan. Tayo nga yung wala sa timing eh. Hindi naman natin naabutan yung drama, no? Di naman kasi yun ang ibig ko sabihin. Ito naman, seryoso ako Ang ibig ko sabihin, tinan mo ha, umu-okay na ang lahat Doktor na si Annalyn. Unti-unti nang nabubuo ang pamilya ni Lynette. Tapos si RJ na lang talaga yung kulang. Diyosa, hindi. Alam mo, kahit wala si RJ, kompleto naman yung pamilya namin. Kahit kailan, di naman siya naging parte ng buhay namin At kahit kailan, hindi siya magiging parte ng buhay namin. Tama! Tama naman kasi talaga si Cromwell Kasi kapag sinama natin siya sa pamilya ko, ibig sabihin nun, may masisirang pamilya. Kaya kung pwede, pag mula ngayon, wag na natin siyang pag-uusapan. At kalimutan na natin si RJ. Ha? Tayo, walang problema. Makakalimutan natin si RJ. Ang tanong, hanggang kailan kayang itago ni RJ kay Annalyn ang sekreto natin? Yun ang tanong ko. Alam mo, ikaw daot ka. Masaya na eh. Annalyn? Tito Michael, andito na naman po kayo. Oo, kasi napaaga ako, may meeting lang ako malapit dito. Naalala ko, labasan yun kaya... Ayan, gusto mo hatid na kita? Tito Michael, may dinner pa po kasi ako Dinner? Ba't sino kasama mo? Si Dr. Nyag po. Ha? Doktor Tanya? Ano na naman kailangan sa'yo ng doktor na yun? May pa-dinner pang nalalaman? Anak, ano na sasabihin sa'yo ng mga tao dito, mga katrabaho mo? Kapag nakita kayo nun, sabihin sumisip-sip ka? Itong doktor na to, hindi pa nag-iisip Tito, relax lang po kayo. May sasabihin lang daw po sa akin si Dr. Nyag. Tsaka boss ko pa rin naman po si Dr. Nyag Baka mamaya po work-related po pala yung sasabihin niya o baka mamaya po papagalitan po ako nun dahil po sa pasyente ko kanina. Baka nagsumbong yun. Anak, kung may sasabihin siyang work-related, dapat sinabi niya na sa'yo kanina pa. Nga pala, paano yun? Bala ko pa naman magpa-dinner. Sabi kasi ni Tito Cromwell mo, nagkabati na si Lola Susan at si Lynette. Talaga po? Uy, actually kaya ako nagpunta dito para hingi sana ako ng tulong sa'yo. Papasama sana ako sa'yo bumili ng pagkain para mag-celebrate. Ganun po ba? Ano, tara? Annalyn, ako ang tatay mo. Ang tagal naman nila, Mikey. Gugutom na ako. Labi-dabs. Gutom ka na? Oo. Wawa, baby. Wawa, baby. Kiss kita, gusto mo? Ay, Lynette, mapanik na ako Ay, bakit po? Nawala na ako ng gana. Nakakaduwal. nagbago na kayo. Naglolo ko lang si Chang. Joke only.
Michael, dito ka na pala. Alika na, pwede na tayong kumain. Nasaan si Annalyn? Kasama niya si Dr. Tanyag. Dok Tanyag, Dr. Santos. ba't parang natitense po kayo? I'm just glad to see you here. Tara na po. Let's go. Dr. Santos. Okay lang ba kung dito ko nasasabihin yung sasabihin ko sa'yo? Urgent kasi. Sige po, ano po ba yun? Bakit daw sila magkasama? Inaya daw siya mag-dinner, naka-oo na siya. Susunod na lang daw siya dito pagkatapos sila. May sasabihin daw si Dr. Tanyag sa kanya eh. Sasabihin? Ano daw sasabihin sa kanya? Hindi ko alam. Wala naman siya sinabi. Naku, Lynette, baka sabihin na ni Dr. Tanyag kay Annalyn na Ang alin? Ano ba yon? Dr. Santos, I don't know how to tell you this. I'm not even supposed to tell you this. Pero dahil sa mga nangyayari, I think it's time for you to know the truth. Truth po? Tungkol po saan? Hindi ko naisip yun. Loko-lokong doktor yun eh. Di ba may deal kayo? Anong deal? Anong deal ba? Ano ba nangyayari? Sabihin niyo naman sa akin, oh. Sinabi ba, Michael, kung saan sila pupunta? Wala naman siyang binanggit eh. Tawagan ko na lang si Annalyn. Nakakaba naman po kayo, Dok. Dr. Santos, I want you to know that Ay, sorry po, Dok. Ay, Dok, tumatawag po si Nanay. Sandali lang po, Dr. Santos, okay lang ba kung mamaya na yan? Sandali lang to. Importante kasi talaga. Sige po, Dok. Ano po ba yun? Hindi sinasagot ni Annalyn yung tawag ko. Pupunta na lang kaya natin sa ospital. Doon natin tanungin kung saan sila nagpunta. Teka, ano ba talaga nangyayari? Anong masama kung makapag-dinner si Annalyn sa boss niya? Mabait naman yun. Dr. Santos, I know na iniwan ka ng tatay mo. And it's not right. Dapat kasama siya sa pagpapalaki sa'yo, sa pagpo-provide sa'yo, sa pagpapaaral sa'yo, and higit sa lahat, sa pagmamahal sa'yo. Dapat karamay siya sa lahat ng bagay. Dapat tinutulungan ka niya na to reach your dreams, na maging successful na doctor. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito na ako. Hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito na ako. Hey, Dad. Zoe. Zoe, what are you doing here? Bakit? Bad na ba ako dito sa hospital? Go on, parang seryosong-seryoso yung pinag-uusapan niyo eh. Ano, Annalyn? Secure mo na ba yung future mo? Anong future? May sasabihin lang naman sa akin si Dr. Tanyag. Go on, Dad. Sabihin mo na. Hindi naman siguro yan secret na hindi pwedeng malaman ng anak mo. Ano, Lynette? Tara. Alam mo, teka muna ha. Sobrang OA na natin ha. Tawagan mo pa kaya ng isa. Baka sakaling sumagot na. Sige pa. Tawagan mo na. Dok Tanyag, ano po ba yun? Tawag na po kasi nagtawag sa akin si Nanay. Baka importante din po yung sasabihin niya. I just wanted to let you know that I'm here to help you achieve your dreams. And I was going to talk to you about the opportunities in Singapore. Singapore? Wow. Ang sweet, ha?
The medical director is offering an opportunity to his surgery resident and not his own daughter. Na take note ha, neurosurge resident din. I'm so touched. I guess si Annalyn na yung bago mong anak. Zoe. Shut up. Hindi kita kinakausap. Zoe, it's not like that. I was also going to tell you about the opportunities in Singapore, pero... Pero si Annalyn muna. Si Annalyn yung priority. And me? I'm just an afterthought. Noted, Dr. Tanyag. Dok, pasensya na po ah. Tawag po kasi ng tawag si Nanay eh. Tapos may dinner pa po kami. Next time na lang po natin pag-usapan po yung sa Singapore. Una na po ako. Sige. Salamat. Sige. Hello po, Nay? Annalyn! Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nasaan ka ba? Nay, sorry kasi kausap ko lang po si Doc RJ kanina. May sasabihin daw po siya sa akin. Ano? Ano sinabi niya sa'yo? Wala naman po. Hindi na nga rin po natuloy kasi bigla pong dumating si Zoe. Anak, sigurado ka ba? Sigurado ka bang wala siyang sinabi sa'yo? Magsabi ka sa akin ng totoo. Opo, Nay. Nagsasabi po ako ng totoo. Anak, umuwi ka na, ha? Sige na po, Nay. Malolobat na po ako. Lobat na nga. Hello? Hello, Annalyn? O, ano raw sabi? Wala naman daw sinabi sa akin na si Dr. Tanyag. Biglang nawala si Annalyn, nalubat ata Lynette, ano ba talaga nangyayari? Baka nasa panganib na yung apo ko Please naman, sabihin mo sa akin. Chang, hindi ho. Pauwi na ho si Annalyn. Pasensya na ho. Salamat. Alika na, kumain na tayo, ha? Halika na. Sarap pa naman ito. Buksan na yan. Oh my God, sundan mo. Zoe, let me explain. Why would you meet with Annalyn about Singapore and not me? Hindi ba para sa akin din yung opportunity na yun, Dad? Hindi na ba ako importante sa'yo? Mas importante na si Annalyn kaysa sa akin? Zoe, please calm down. Calm down? If you're in my possession, tapos nag-confide ako sa iba kaysa sa dad ko, matutuwa ka ba? Kakalma ka ba? Buti na lang naabutan ko kayo dito. Kasi baka kung hindi mo din sa akin sinabi about Singapore. Zoe, sasabihin ko naman sa'yo, pero... Pero, kay Annalyn muna. Puro si Annalyn na lang. Ang focus mo, yung Annalyn na yan. Kaya nakalimutan mo na may doktor ka rin anak na gusto rin maging successful. Wala ka na ba talagang pakialam sa akin? Of course not. Wala ka na ba talagang pakialam sa nangyayari sa buhay ko? Dad? Meron. But why do those words seem hollow? You know what? I'm only gonna say this once. Pero right now, sana ako na lang si Annalyn. Kasi mukhang she's the daughter that you never had. Ano ba yan? Tapos na tayong kumain, wala pa si Annalyn. Ang tagal-tagal naman. Ayun! Ay, ayun na! Ang apo ko! Ang apo ko, saan ba ito nang galing? Ako, masarap po itong liempo. Oh, masarap ito. Bayan eh, ayoko na. Ito, Chinese to, pansit. Pansit? Anak, sigurado ka ba na walang sinabi sa'yo si Dr. Tanyag? Nay, kanina niya po ako tinatanong tungkol dyan. Bakit? May kailangan po ba siyang sabihin sa akin? Ay, hindi. Wala naman. Nalungkot lang ako kasi hindi ka namin nakasabay kumain kanina. Wala naman po nasabi si Doc Tanyag. Yung tungkol lang po sa Singapore, gusto niya daw po kasi akong tulungan eh. Pero hindi niya rin po natuloy kasi bigla pong dumating si Zoe. Okay ka lang po ba talaga? Parang tensyonado ka po, Nay. Ay, hindi. Okay lang ako. Iniisip ko lang kasi baka mamaya may mga isipin yung ibang tao dahil masyado kayong close ni Dr. Tanyag. Baka mamaya pag-awayan niyo pa ni Zoe yun, di ba? Sa bagay, Nay, may point po kayo.
Kasi kanina nga po dumating po si Zoe eh. Naiinis po siya kasi hindi niya po pala alam na may dinner po kami ni Dr. Nyag. O, kita mo na. Dapat talaga iwasan mo na yung Dr. Tanyag na yan eh. Mahirap maging close dyan. Tama yung sinabi nanay mo. Mahirap na may isiping iba ang mga tao. Tsaka, Nak, sino ba bang tutulong sa'yo? Siyempre, mga pamilya mo. Ako. Alam mo naman lahat gagawin ko para sa'yo eh. Tito. Apo, Tala. halika na, kumain ka na. Ah, sige po, pero mag-charge po muna ako ah. Mabilis lang po. Anak, bumalik ka kagad para makakain ka. Ah, mabilis lang po. Lagyan na natin, ha? Tito, kaya ko na po yan Sige eh. lang. Namiss niyo po Kumain ka talaga lang, ako. anak, ha? Siyempre, palagi ka namin namimiss. Kumain ka na kumain. Ay, Thank you teka, po, dahil thank you. kumpleto tayo at okay na rin to. Bati na sila. Cheers! Para kay Lynette at kay Aling Susan. Yay! Cheers! 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 Walang laman yan, sis. Aling Susan, parang ang lungkot niyo. Nauumay ho ba kayo o nasusuka na naman? Okay lang ho kayo, Aling Susan. Kaya lang sanay na kasi akong sa matagal na panahon ay mag-isa akong kumakain. Namiss kong may pamilya. Namiss ko kayo. Lola, masanay ka na po ulit na lagi ka pong may kasamang kumain. Tsaka masanay po kayo sa kaswitan po tsaka sa kakulitan po ni Ninang tsaka ni Tito Crumbs. Ay, naku, Aling Susan, maumay kayo hanggang gusto nyo. Ano ba yung kamay mo? Ay, anak, kumain ka na. Oh, itong barbecue. Ano pa bang Thank you gusto po, mo? Nay. Ang sweet naman ninyong mag-ina. Alam mo, tatay na lang ang kulang. Kompleto na kayo eh. Tatay po kulang, Lola. Ayun po si Tito Michael. Parang tatay ko na po yan eh. Di ba, Tito? Ikaw naman, kinikilig ako niyan. Pero ito, Annalyn, uulitin ko lang yung sinabi ko sa'yo kanina na andi dito ako parate para sa'yo, anak, ha? Teka. Anak? Si Annalyn lang? Eh, syempre naman. Eh, kasama si... Ayan naman ako. Si Lynette kasama ko. Ang tanong, payag ka ba, Aling Susan? Drum roll, please. Ay, kailangan ko bang umikot? Pwede. Pwede. Capital M-I-C-H-A-E-L. Michael, the best. Pero, huwag mong sasaktan ng pamilya ko, ha? Dahil kahit matanda na ako, lagot ka sa akin. Oo naman ho, Aling Susan. Pwede mo na akong tawaging Chang Susan. Capital M, capital I, capital C-H-A-E-L. Michael L. Tumigil na kayong dalawa, ha? Tama na yan. Tama na yan. Ay, Michael, pasensya ka na. Alam mo naman tong dalawang to eh. Nay, Tay, nabili ko na po yung gamot. Kaya ikaw po, Tay, inumin niyo po ito, ha? Huwag ka pong makulit. Sige na nga, anak. Ano na po, Nay, Tay?
lahat ng pwede niyong gawin para sa anak ko. Parang awa niyo na po. Yes, ma'am, but to be honest with you, dahil sa location ng abscess niya, may chance na maapektuhan ang communication skills niya. Yung pag-intindi niya at pagsasalita niya. Pwede rin magkaroon ng memory loss. Mawawala yung mga alaala ko. Pwede panandalian lang, pwede rin permanente. Naku po, Tito Michael, kung magpapa-opera po ko tapos may isang tao po ako makakalimutan, tas kayo yun, hindi na po ako magpapa-opera. Kasi ayaw po kita makalimutan. You know what? I really should have told Annalyn the truth. Are you really ready for that? Hirap ng sitwasyon ng pasyente. Sigurado ako close din ang papa niya. Karamihan talaga ng mga anak may affinity sa tatay. Lalo na yung sa tatay na nawala na. Except po kung nawala na lang po siya by choice. Layuan mo nga si Annalyn. Tigas talaga ng ulo mo, no? Wala kang pakialam sa ibang tao. Tito Michael! Gusto mo ba ng gulo? Alam mo ikaw, wala kang pinagkaiba doon sa totoong tatay ni Annalyn. Wala kang kwenta! Tito! Ano ba? Tama na! Tama na! Ikaw ba yabang? Tito! Tama na! Tigas ang ulo mo eh!